of fake news and artificial intelligence, now more than ever, we need your help in empowering our people to distinguish the truth from fiction and facts. Media, press at media, social media, fake news, artificial intelligence. Alam nyo, hindi porket unregulated, fake news na agad. Inaamin naman natin, no? Maraming fake news na social media. Marami activity ang media. Papaliwanag natin kung bakit niya biglang pinasalamatan, walang kaabog-abog. Ito po ang pahayag ni Pangulong Marcos ngayon, 2 Agosto. This administration recognizes the invaluable role of a free press and a robust media, ensuring a vibrant and functioning Philippine democracy. Sabi ni Pangulong Marcos, nire-recognize o anong tawag dyan? Kinikilala. Kinikilala niya yung free press at masiglang media in ensuring a vibrant and functioning Philippine democracy. Para daw sa Philippine democracy. Okay. So yun daw yung nag-ensure yung media tsaka press. Asan na social media? Eto kasunod. In this time of unregulated social media, ayan, pinasasalamatan niya na meron tayong free press tsaka media sa panahon ng unregulated social media. Of fake news and artificial intelligence, now more than ever, we need your help in empowering our people to distinguish the truth from fiction and facts from blatant lies. Tignan nyo. No? Inihihiwalay niya yung media, pinasasalamatan niya yung media, at katulong raw ng mga Pilipino para, kasi ang nagbibigay ng, parang ganito sinasabi niya, ang nagbibigay ng impormasyon sa atin, media, press at media, sa kabilang banda naman, etong unregulated, no? Yung kanya-kanyang bira ng mga social media, fake news at artificial intelligence, no? Nagpapasalamat siya kasi yung media daw po ang siya po yung pinatatampok niya kung aling katotohanan, no? Laban sa fiction, tsaka yung mga facts laban sa mga kasinungalingan. Parang media, press at media, social media, fake news, artificial intelligence. Media truth, social media yung fiction, media facts, social media kasinungalingan. Ang sakit, no? Hindi niya sinasabi na sinungaling yung mga social media. Pero yung sinasabi niya, unregulated. Ibig sabihin, kanya-kanyang banat lang, no? Maaring may katotohanan yan. Kasi, alam niyo, Mr. President, magkakaroon din kami ng self-regulation eh. Huwag lang kayo mainip. Bago pa lang tong social media eh. Kailan lang nagkaroon ng social media? Yung media naman, hanggang ngayon naman eh. Mukha lang silang, may standard kasi sila eh. No? Alam niyo, bibigyan na natin kayo ng mga halimbawa ng ginagawa ng media. Saan nyo po natututunan? Kasi hindi na nila kinikilala ng media yung SMNI. Di ba? Parang vloggers na lang din daw eh. Vloggers tsaka SMNI. Saan nyo nalalaman na may mga maisog rally? Binabalita pa ba yan ng mga medyang makatotohanan? Wala nang nagbabalita dyan. Yung mga panawagan, meron palang mga samahan na MAD. Mamamayan ayaw ng digmaan. Mamamayan, Marcos alis dyan. Binabalita pa ba yan ng mga media at press? Yun nangyayari ngayon sa Davao.
Binabalita pa ba siya ng media at press? Yung sinasabi nyo, Mr. President, na unregulated na mga social media, sila yung nagbabalita. Alam nyo, hindi porket unregulated, fake news na agad. Inaamin naman natin, no? Maraming fake news na social media. Marami. Yung iba, biktima rin sila ng fake news na kumakalat, binabalita nila. Pero yung iba, talagang fake news talaga. Kasi may nagpapatakbo sa kanila. Yung mga bayaran. Pinatatakbo talaga sila ng fake news. At karamihan po niyan ay mga kakampi nyo pa. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. No? Ito pong media, sinasabi nyo sila yung katotohanan, kami yung mga fake news. Hindi nyo naman sinabing social media, automatic na fake news. Pero yun yung pinahihiwatig nyo eh. Hindi nga kay fake news, media. Tinatago nyo lang yung mga balita. Eh, kasi meron silang regulasyon. Parang may sinumpaan yan. Bawal sila mag-fake news. Hindi nga kayo nagpe-fake news. Pero tinatago nyo naman yung balita. May nagbabalita ba sa inyo nangyari sa Davao ngayon? Yung SWAT? May nagbabalita ba sa inyo nung mga sinasabi pa ni BP Sara? May nagbabalita pa ba sa inyo ng mga kapalpakan ng gobyerno? Okay. Hindi po automatic na porket hindi kami regulated, fake news na kami. Karamihan po sa social media na nagbabalita, live eh. Paano kami makakapagsinungaling kung naka-live kami? Eto balita, nagmamaisog. Narito po tayo sa maisog. Yung ayaw ibalita ng media, ako, sa totoo lang, mas gusto ko yan. Mas gusto kong may mga unregulated social media kaysa mga media na nagtatago ng balita. Kaya pala, ganyan pala ugali ng media noong araw pa eh. Biktima kayo niyan, Mr. President eh. Yung bias na media, ang kinampihan, yung mga Aquino laban sa mga Marcos, pinasama kayo eh. Eh yun naman pala, meron naman pala silang, talaga naman pala yung pamilya nyo. Ha? Nung nabalik pala sa kapangyarihan, iba pala yung mga Marcos at Romualdez pag wala sa kapangyarihan. Pero pag nabalik na sa kapangyarihan, iba na eh, no? Okay. Masakit to kasi walang pumapansin sa inyong media noon. Mr. President, hindi kayo pinapansin. Ako masasaktan ako kung kakampi nyo ko at social media, yung mga vloggers nyo. Masakit sa mga vloggers nyo yan. Pinasasalamatan nyo yung media. Sila yung tagapamandila ng katotohanan. Kalokohan po yan. O, bibigyan natin kayo ng ideya ng mga halimbawa ngayon. Halimbawa ngayon. Di ba binabalita ng media na bumababa ang trust rating ni Sara Duterte. Pero pag tinignan mo pala, kung wala ang social media, maniniwala na yung tao na pababa ng pababa si Sara Duterte. Before po siya mag-resign, yan yung mga headline nila sa media. Ang headline nila sa media, BP Sara Duterte, bumababa ang trust rating at ang approval rating. Putya, nakakagulat yun. Yun ang headline ng media, ng katotohanan. Yun ang binabalita nung nagsasabi ng totoo, Mr. President. Pero yung mga unregulated na social media, titignan namin. Paano nyo sasabihin na bumababa, siya pala pinakamataas? Kaya ibabalita namin, pinakamataas si BP Sara sa trust rating at approval rating. O sino po talaga yung naglalantad ng katotohanan? Hindi nila pinipake news. Talaga namang bumaba si BP Sara, pero hindi po yan ang balita.
Pag nagbalita ka tungkol sa rating, ipapakita mo kung mahilig ka sa katotohanan, dapat ang binabalita mo, BP Sara, pinakamataas sa trust rating at approval rating. Di po ba?